spill the three. So, Mond, ano ang ating third topic? Okay. This one is, ito, ilang Ay, sakit ng weeks ulo na na. to, pero laging nagkakagulo kasi. The 18. Ayoko ng, kasi di ko alam kung Marines? patuloy nun. Marines, ex-Marines, Bodyguard? bodyguards, Basurero? lahat na. Cargador? Cargador. So, the 18 na bodyguards, hindi natin alam, paniniwalaan ba o hindi. Kayo na nanonood, you can actually engage, no? Kung may jowa ka nga, di ba? Tapos pa-iba-iba ang pinagsasabi, paniniwalaan mo ba? Yun yung problem dito. Yun ang hirap. Yes. Trust. Ito kasi daw, mga tauhan ni Ako Bicol Party List, Saldico. At ngayon, they were tasked daw to give malita. To give money. In maletas ha, and like one maleta can carry 50 50 million. Oo. So, etong mga maleta ay kanyan, icing of the cake of corruption. So parang your share of the corruption. From what? From infrastructure projects. Yun nga. So, ngayon si Zaldico, somewhere out there, Still in hiding. in hiding pa rin siya. Now, our topic now are the 18 Bodyguards. bagmen, bodyguards. Okay. Alam niyo kung bakit nako-confuse din ng mga tao kung anong tawag sa kanila? It's because these people na 18, Ay, oo. lahat yung mga yan may ginagawang mali. Oo. And yet we call them bayani. Oo, may nagtawag sa kanilang 18 na bayani. Siyempre, pangalanan na natin. That's Senator Lauren Legarda. And you know, she's a very good journalist during her time. But this time, I think, and my opinion is, wala na, binenta niya ng kaluluwa niya. Di ba, Mon, nung una, andun yung pangalan ni Senator Legarda. Nawala nga eh. Tapos tinawag Kasi niya ng 18 na bayani. Tapos, Nawala. After sabihin na bayani sila, ay, sige, sasama kami sa laban ninyo. Pero kung yung mga tinuturo ninyo, medyo kaduda-duda rin. Wala ring ebidensya, puro hearsay. Tapos photo lang nakasama nyo sila. Paano kami maniniwala doon? Oo. Kayo nga mismo, loko-loko kayo eh. Tama. Ba't kayo pumayag na gawin yung trabahong yan? Una. Pangalawa, may mga kaso yung iba sa inyo, ba't ko kayo paniniwalaan? to the point na dinisown sila ng Philippine Navy, saka Philippine Marines. Yung parang 4 out of those 18 individuals were never. Paano nga ba maging whistleblower? Number one, kailangan the person has personal or privileged knowledge. Okay. Okay. Pero syempre, kailangan din naman nating tingnan dyan kung gaano katotoo yan. Hindi naman pwedeng sasabihin lang natin na, it's a personal knowledge. Nagbigay ako. Personal knowledge Pero na ba dapat yun? may ebidensya din. Yes. Ano yung truthfulness and consistency ng sinasabi mo? Okay. Doon pa nga lang kay Delima, di ba? Oo. Bigla nilang bawi. Binawi agad yun. Binawi agad. Next is that the information concerns wrongdoing. Okay, sige. Nagbibigay fine. ng na sila mismo kasama doon. Oo. The information is voluntarily disclosed. Okay, pwede nating sabihin voluntarily disclosed. Pero may question din ako dyan sa voluntary kasi may chismis na binigyan sila ng tigpa 5M. Yes. Hindi na yun voluntary, man. Correct. Correct. He computed yung parang yung sheer amount na sinasabi nila na kanilang dinistribute. Kung kwentahin mo yan yung weight niya, yung dami niya, o ilang maleta, hanggang ngayon daw nagdi-distribute pa rin sila. Ang daming questionable. You're calling me a liar? Ano na yun? I'm a liar. I'm a liar? They were supposed to be downstairs but hindi sila nagpakita. Umakyat kay kasama Robin Hood. Paring Robin na nag-press con. Ngayon, what's going to happen? Actually, libel and perjury charges can be done. So, who have filed so far? We have National Security Advisor Eduardo Año, former Senator Trillanes, House Deputy Speaker Janet Garin, and Manila Representative Benvenido Abante Jr., among others, have filed. Hindi naman dyan yung pinakamalakas ang boses, ang paniniwalaan. Ayun. It's not the one who speaks the loudest. It's about evidence. It's about legalities, no? It's about who can prove their claims. Amen to that.